So ayan na nga mga ka-G lovers, nagbabalik ulit Giovanni B. So dinala sa atin dito na itong amplified speaker na bilog. Yung mga nilalako to mga ka-G lovers. Problem nito, napakinggan nyo naman, basag na basag yung tunog. So kadalasan sa mga ganitong problema, minsan tinatamaan. So minsan speaker, pag may side ng contains ang speaker niya, nababasag yung tunog. Pwede rin sa IC, pag may tama na yung IC, yan, basag din yung tunog. Pero kadalasan sa IC, pag totally nasisira siya, wala talaga siyang tunog. Tapos minsan, sa power source, sa power supply natin, pag kinakapos sa supply, yan, basag din yung tunog. So alin ba yung pwede natin i-check dyan para malaman natin kung saan yung tumama dito sa amplified speaker. So buksan muna natin ito. So ang una ko muna ang ginagawa dito mga ka-G lovers, minsan kadalasan ang tinitingnan ko muna sa power source o mga power supply, mga ganyan, capacitor. So mga kadalasan pag may problema din yung capacitor, basag din yan. Pag okay naman siya, kung napalitan mo na, ganun pa din, check tayo. Pwede rin yung speaker, check na rin natin. Pag may sayad na konti o may tama talaga yung speaker, basag yung tunog yan. Tapos sa IC, so pinakahuli na yung IC dyan. So bali ito, tinanggal na natin siya sa lagayan niya. Ito na yung pinaka-board niya. So common lang naman yung ginagamit ng board nito, pero ang kinagandahan ng board nito, ang ginamit niya na IC ay yung standard, hindi siya SMD type. So hindi komplikado pag nasira yung IC. Ito yung sa mic, tapos ito yung sa player niya, ito yung sa amplifier, power source, power supply. So sinasabi ko nga sa inyo mga ka-G lovers, ito yung mga magagandang ganitong design kasi ang ginamit na IC sa amplifier ay yung common na ginagamit. So hindi yung mga SMD na pag nasira, medyo mahirapan ka naman hanap. So balang ginamit na IC ay LA4278. So common na ginamit, 10 UF sa primary, tapos 1000 UF para sa secondary na capacitor ginamit. Yan. Una muna natin gagawin, siyempre tatanggalin muna natin itong capacitor, mag-i-actual tayo. So minsan kasi, yan, papalitan muna natin yung capacitor. Pag ganun pa rin, pag basag pa rin, so check tayo sa speaker. Pag ganun pa din, okay naman pala yung speaker, sa IC na tayo. So step by step na lang. So tatanggalin muna natin yung capacitor, actual tayo magpapalit, titistingin natin. Kasi minsan kahit nasa range pa o nasa okay pa yung capacitor, pag tinis natin ng multimeter, minsan nadadaya rin tayo. So kailangan minsan ginagawa ko, ina-actual ko talaga siya na kung malalaman ko talaga na sira talaga siya. So tanggalin ko muna yan yung capacitor. So, papromote muna ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload na video. Then pahit na rin na like button kung nagustuhan nyo. Kung sa FB page ito napapanood, pa-follow, pa-share and pa-like na rin. So, tanggalin lang natin yung capacitor, tapos testingin pa rin natin kung nasa range pa siya. So, itong tinatanggal natin sa primary ay 10 UF, 400 volts. So, pwede rin palit natin 450 volts. Tapos, sa secondary ay 1000 UF, tapos 35 volts. So pwede rin natin palitan ng 50 volts. So ayan, tinatanggal na natin siya mga ka-G lovers para matis natin. Pero kahit matis natin tong good, actual ko pa rin siyang papalitan para sigurado tayo. So ito yung 10 UF 400 volts. Yan. So test nga natin. Tingnan natin kung nasa range pa siya. So kita nyo, mukhang nasa range pa siya. 8.9. Ulitin lang natin, binaliktad ko lang. Nasa 9. So kahit paano nasa range pa rin siya. Pero ang gagawin natin, papalitan natin ng actual talaga mismo na ganito para sigurado tayo. Tapos titistingin natin kung basag pa rin ba yung tunog. Yung isa pa, kailangan natin palitan yung sa secondary. Primary and secondary papalitan natin ng capacitor.
So kaya kung minsan maka-experience kayo ng ganito na problema, medyo basag, so try nyo din muna yung capacitor. Baka may problema yung capacitor, kinakapos siya sa supply, kaya siguro basag yung tunog. So ito, palitan lang natin. So 450 volts na yung pinalit ko, kaya medyo mataas-taas na rin to. Yeah, medyo malaki-laki na siya, pero okay lang yan. Yung polarity, yung position dapat tama. Yung may guhit, negative, tapos dun din sa board. So hindi ko muna siya puputulan ng paa para magamit ko pa naman kung hindi talaga dito problema sa capacitor. So ganyan muna natin siya. Yun, hindi ko muna siya puputulan ng paa. Next, ito naman yung secondary. Itong 1000 UF, 35 volts papalitan natin. So wala akong 35 nito. So 50 volts na lang. So try na rin natin tong palitan. So dalawa lang naman yung filter dito sa primary at secondary, tig-isa sila. So kadalasan din kasi yan tinatamaan. So mamaya titistingin natin kung magbabasag pa yung tunog. Pag basag pa rin yung tunog, check natin yung speaker, baka may problema o may sayad. Tapos IC. Yan, step by step na lang. So ito, tinatanggal na natin yung capacitor. So ito yung 1000 UF 35 volts. So hindi naman siya kinalawang, parang normal din naman pag tiningnan mo. So itis pa rin natin. Yan. So hindi nakapokus. Yan, 1000 UF 35 volts. Test pa rin natin kung nasa range siya. So medyo matagal lang itong i-test kasi mataas yung farad niya. Yan, nasa 997 UF, 900 UF. So kahit paano nasa range din siya. So palitan pa rin natin to para sigurado tayo. I-actual nga natin na papalitan. So mas maganda kasi yung ina-actual natin talaga siya. Kasi minsan sabi ko nga sa inyo, nadadaya rin tayo minsan ng multimeter natin. Good siya test, pero pag may supply na, so nagkakaproblema. So ito, pinalitan na natin. Yan, solder lang natin. Tapos hindi ko muna ulit sabi sa inyo puputulan ng pata. Baka hindi naman problema talaga yung capacitor. So pagbasag din yung tunog, at least magagamit ko pa tong capacitor. So lagay lang natin tong ilaw, yung ilaw to dito sa speaker. Tinanggal ko kasi kanina kasi pag tanggal mo ng capacitor, kailangan mo itong tanggalin. Nakakunik kasi to doon sa capacitor, sa paa ng capacitor. So pag naikabit na natin to, testing tayo. So yan, pasok ko lang siguro mga ganyan, mukhang hindi makapasok. So tama lang siguro, basta may lagay lang natin yan dyan, no? Yan. Position lang natin. So medyo tinakpan ko lang konti ng butas para mas pampakinggan natin yung tunog, para pag naka ganyan kasi baka hindi masyadong lumakas yung tunog. So ganyan, katakip na rin konti yung butas. So testing natin, plug-in natin, tingnan natin kung okay na ba yung tunog nito. So yan na yung sinasabi ko sa inyo mga ka-J lovers, okay na siya. Maganda na yung tunog at malakas na rin. Maganda rangon yan.
So yan ang mga ka-G-Lovers, okay na to. Thank you very much sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron naman kayong natutunan sa ating tutorial na ito. Maraming salamat.